Yung kakamustahin ka lang kasi may kailangan sila. Kaya mong makita yung parents mo na naghihirap. So kakapanood ko lang ng PBB. Nasa grabe talaga yung iyak ko. Whew! Nung nag-share si Esther about being a breadwinner. Grabe yung iyak ko kasi nag-flashback lahat ng pinagdaanan ko din nung nag-start ako maging breadwinner when I was 18 years old. Kailangan mong gawin yun. Kasi, para sa pamilya mo, para sa pangarap mo, you will do whatever it takes para i-sacrifice lahat to provide everything para sa kanila. Pero kasi pinakamasakit doon, yung never kang kinamusta. Yung laging naaalala ka lang kapag may pera ka nang papadala. Ang sakit kasi, hirap maging breadwinner. Pero yung bagay na, kamusta ka, kumain ka na ba? Simpleng bagay lang yun. Pero malaking impact yun para sa mga breadwinner din na katulad ko. And naalala ko isang beses, dahil baba lang talaga ng sahod ko before, 300 pesos per day. Tapos, hindi lang 8 hours yung work ko kasi opening hanggang closing ng mall. Nandun ako. Ang lagi kasing bato is hindi ako graduate kaya hindi ako makahanap ng magandang work before. I'm really grateful na pinagdaanan ko yun. Kasi mas naging strong ako. Mas kinaya ko na ma-achieve yung mga pangarap ko. Kaya sana sa mga ka-generations ko ngayon, please lang, prepare kayo ng retirement fund for yourself. Kaya sa lahat ng breadwinner na katulad ko, tulad ni Esther, kapit lang, kaya natin to. I know everything happens for a reason. Please, huwag na natin ito ulitin. Maghanda na tayo ngayon pa lang. Kung gusto natin magkaroon ng brighter future para sa next generation natin. Tama na. Hanggang sa atin na lang yung gantong hirap. Please lang.